beloved Boss Mike Cervera. Ng hapon na pala, nandito na ang ating mga kasama. Siyempre, Takero Miyamoto, Coach Jarrett, tsaka si Sangkay. Oo, mga biktima ng baha, kaya na-late. Biktima ng flood control project, ng palpak na flood control project. Teka muna, parang mali na yata yung ganong termino. Ano Siguro dapat biniktima kayo ng mga politiko. Tsaka ng... Rekta na eh. Oo, Rekta na. ng DPWH. Nayari tayo eh. Grabe yung baha sa may Mother Ignacia pa lang. Grabe yung ang tindi ng baha doon. Actually, si Chris ata di rin makakapunta kasi sa bandang Fairview hanggang Bewang. Ay, si Chris nasa online. Nandito na ba? Ay, ito na pala si Chris. Kakatapos lang ata mag-live na ito eh. Nakasalbabida ba? Baka nakasalbabida. Ayan, ayan. Naka-zoom. Grabe QC QC. Hindi. Ay, magandang pala mga kababayan. Magandang hapon pala sa lahat ng sumusubaybay ngayong oras na ito sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan. Sige, Boss Mike, may sinasabi ka? Eto kasi yan, balita ko. Baka nakakalimutan ng karamihan na hindi lang yung flood control ni Pangulong Bongbong ang may problema. Kung baga, konti lang yan. Konting portion lang yan eh. Dapat siguro ating pagtuunan ng pansin itong kulang-kulang 14,000 na flood control project ni dating President Duterte. Hindi lang yung kasi ang tao akala nila dahil sa panahon ni Bongbong Marcos yan. Siya yan, mali. Yung kanina Sangkay, yung kinukwento mo kanina, 'di ba? Si Mayor speaking of Quezon City, no? Yung kay Mayor Joy Belmonte. Nagreklamo na raw pala siya dati pa. Ay, Secretary Bunuan. Pero di raw pinansin. Ang sabi ni Mayor Belmonte, sinubukan niya kasi na-discover nila may mga substandard at may mga ginawang flood control yung DPWH na hindi akma sa pagkakahulma kung saan dadaan talaga yung tubig every time na may baha. At may mga ghost project. At may mga may mga project doon na kumpleto na, nandun sa dokumento, tapos na. 100% na. 100% tapos na. 2023 pa. Pero pag pinuntahan mo, hindi pa din tapos. So, nung nalaman nila yon, sabi ni Mayor, tinry niyang kontakin si Secretary Bunuan. Pero, sa kasamaang palad, hindi daw po nangyari na makipag-usap. Pagkikita ba, na ma-i-reveal man lang niya yung ganong klaseng problema. Hindi nangyari. Kumbaga, initsapwera siya. Same sa nangyari din kay Mayor Magalong. Ayon sa kanyang kwento, ito, siguro naman, hindi si Magalong dito magsisinungaling. Kasi banggit ng pangalan eh. Nga sabi niya, 2022 pa lang, kakaupo lang ni PBBM siguro noon, kasi 2022. Dala-dalaw daw niya yung napakaraming mga dokumento na nagpapatunay na may mga substandard na mga, hindi lang flood control. Marami ng mga project kasi panahon ni Digong yan panahon ni Digong yan. Malamang sa panahon ni former President Rodrigo Duterte yan. So nung dinala niya yon kay Secretary Bunuan, which is kakaupo lang na secretary noon ng DPWH, ayon di umano kay sa kwento ni Mayor Magalong, Di rin pinansin. kinuha. Ang problema, walang aksyon. Walang ginawa. Nako. Inabot ng 3 taon. Inabot ng ito yung nakapagtataka. Bakit hindi inaksyonan Nino. ni DPWH Bunuan? Awak na eh. Ito yung magandang tanong sa inyo, no? At pabor ba kayong dapat na pag-resignin ba yun si Bunuan? Ngayon? Sa kakalagitnaan ng investigasyon, pag-resignin siya? Ako kung ako yung tatanungin. Kasi marami nang nananawagan eh. Ako ang tatanungin, gusto ko siya mag-resign. Pero hindi po pwedeng makalusot siya sa investigasyon. Pero preventive suspension muna. Pero ganoon din mangyayari pag siya nag-resign. Kasi karamihan ganoon eh. Pag wala na sa pwesto, Wala na. nakakalimutan na rin eh. Para kay Sara, tin mo kay Sara. O di ba? Out of sight, out of mind kasi. Kapag Natatabunan. natatabunan. Kasi nakakalungkot lang. Biruin mo, nandun na yung mga dokumento eh. Ang kailangan mo lang gawin bilang sekretary, puntahan yung mga proyekto na yun at tignan kung totoong substandard. Hinintay pa talagang 3 taon na dumating pa. Ito, presidente na ng Pilipinas. Nagpagawa ng website.
Tinignan doon, wala na, hindi mo na kailangan magdala. Hindi na kailangan magdala ng Ng dokumento dokumento. doon. Andun Kasi na. nandun na lahat sa website. Parang eto, ano ko lang to, opinion ko Kasi sa isang organisasyon, isang kumpanya na lang, kapag ka nadadatnan ng mamumuno, yung kultura na madadatnan, Sistema. yung sistema, kakainin ka bubulong yung daabutan mo. O ako po pala secretary yung USEC. Secretary, ganito ho kalakaran din titiba-tiba tayo rin ito naman yung opinion ko lang Kasi, di ba? Kasi insan, for example, no, yung mga USEC kasi na yan, especially mga district engineer, no, na nasasangkot ngayon, mga panahon din pala ni Mark Villar yan Di ba, yung nag-appoint Ay, ganon? Karamihan. Yung nag-appoint kay Henry Alcantara, si Mark Villar din. Oo. 2019. Hindi, kailangan natin maintindihan how an organization O, yan, works. yan, oo. First and foremost, yung mga district engineer, malayo na yan sa secretary. Hindi na yan kumbaga, kasi may daming layers niyan si secretary, si USEC, tapos may regional office pa, sa regional office, nandiyan na si district engineer, etc. Napakalayo na niyan sa leadership, baka hindi nakikita talaga ni Secretary Bonoan. Pero dapat, nung merong nag-file ng reklamo sa kanya, dapat pinuntahan na niya yung district office na yun. Correct. Siya mismo dapat ang nag-inspeksyon doon. Correct. Nung lumabas na yung mga issue, let's say, yung nga, sinabi mo, sabi nga ni Brother Sangay, sa Quezon City, ito nga, yung kay Belmonte, dapat, nung nag-report na yon, baba agad si Bonoan. Punta natin to. Coach, may bumaba naman Bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Siya bumaba. Kasi, yun nga yung pangit dun Di ba kasi ang pinagkakatiwalaan, kasi itong mga sekretary na to, tulad ni Bonoan, they work at the pleasure of the President. And they work at on the basis of complete trust. Tiwala. So kapag yung sekretary mo hindi nagpe-perform ng maayos, dami ang presidente. Kaya nga si presidente, siya na mismo nagpunta So ano mas maganda, coach, dapat mag-resign na lang etong si Secretary Bonoan kasi kung hindi naman siya nagiging epektibo, kasi kung epektibo siya, hindi magkakaroon ng ganito Correct. Kung hindi na siya Feeling nagiging ko- epektibo, kailangan mag-resign na lang siya. Feeling ko hindi siya pwedeng mag-resign kasi Hanggat kailangan mainit pa. nandiyan siya. Oo. Teka muna, meron siyang bagong statement. Statement ni Oo nga pala, Secretary. Oo, may bagong statement na sabi, mas maganda daw na ayusin na nandiyan dyan siya kaysa takasan daw yung problema. Teka muna sa akin naman secretary, tagal nyo na ho Oh, 3 taon na siya 3 nandyan taon na Para hindi pa ninyo naayos sana yung problema na Political will kasi yung problema talaga dyan Kung may political will ka sana, naayusin yan. basta ako, tingin Kasi- ko, basta ako tingin ko, si Secretary Bunuan kinain ng sistema yan Wala Posible. Kasi, biruin mo, hinintay pa na si BBM. Presidente pa ng Pilipinas tuloy ang pumunta sa mga... Anong ginagawa ng sekretary ng DPWH? Inutil Trabaho ba? niya yan. At saka mga partner, dapat for delikadesa. Di ba sa ibang bansa, pag may mga ganitong nangyayaring issue, kusang nagbibitaw yung Kultura nila yun yung secretary. Oo, Kultura iba yun, yun. oo. Sa Iba kanila kultura yun. natin Hindi natin pwedeng i-apply yung sa ibang bansa. Hindi pwede. Kasi coach, dito sa atin, kapag ka gumawa ka ng masama, piniplex mo pa Di ba? Biroy mo, nagnakaw ka na, pinapakita mo, ito yung binili ko ninakaw ko, Hermes bag. Example, si At si Rolls Royce. Rolls-Royce, Di ba? yan. Yan Dati, yung DOH. Ano masasabi nung biktima ngayon ng flood control na hanggang bewang ni Chris? Oh, Chris! Oo nga. kamusta naman, Boss Chris? Ala, tahimik siya. Tahimik. Ay. Hindi, inano ko yung mic ko para... Naghang. Nag-ang pala siya. Hanggang saan yung baha dyan sa inyo? Hindi, dito sa may pinaka Forbes Park namin, wala. Pero doon sa lalabas mo papuntang highway, marami. Forbes Park sa Batasan. Ano, Batasan? Hindi, Forbes Park dito sa Forbes Park Barangay mismo. Kulikuli. Anong opinion mo kay Bunuan, Boss Chris Ulo? Ha? Hindi pa ata. Sa akin, para sa akin, ang nakakapagtaka kasi ito si Bonoan, wala siyang mga alam. Samantalang, isipin mo, napakahirap kasi tanggapin, lunukin yung sekretary ng DPWH, walang alam. Yan niya lang nalalaman. Pero si Pampilo Lacson, hindi taga DPWH, Na-imbestigahan. gumawa lang ng team, Oo nga, no? nag-imbestiga, may mga nalaman. Correct. Si Tito Sen, hindi naman taga DPWH, nag-imbestiga lang, may nalaman.
So, yun nga yun eh. So, dapat ano yun? umaksyon Ba't siya ganun? dun sa ano. Sorry. Dapat umaksyon talaga siya dun sa reklamo. Nung nag-file ng Diba? reklamo, dapat gumalaw na siya. Tama. Eh kaso hindi eh. Hindi siya gumalaw eh. Pero kasi yung tanong kasi dito, Coach, kung mga panahon na yun, 2022, syempre kakaupo niya lang bilang DPW Secretary. Nakita mo ganyan kakapal yung nireklamo sa'yo. Pag nakita mo, unang sasagasaan dito, dating administrasyon, si Digong. No. Correct. Tapos Mark Villar. Oh. Pati yung mga ibang Yusek. Senador pa nun, si Mark Villar. O senador pa. So, mayroon ba political will si Bonoan para gawin yun? Mahirapan siya. O, di ba, Kaya hirap- nga mas maganda diba? kasi presidente yung nanguna eh. Oh, di ba? Pero ito, Tama rin opinion ko, na si Takero. Presidente ng una. Mali kasing mindset yung may pangingilagan ka sa pwesto mo. Correct. Mali yun. Eh, ang mangyayari niyan, bawat uupo sa DPWH, taguan na lang. Sistema na, gano'n na lang. Sistema Sistema na. kasi. Sistema Kita mo na si VP Inday Sara Duterte, nung inapunan secretary sa DepEd from 2022 hanggang 2024 nag-resign. Pag upo ni Senador Angara bilang secretary ng DPWH, ng DepEd, wala pang isang buwan, diniklara niya, naging transparent siya. Mayroong 1.5 milyong piraso ng laptop sa bodega, nakatenga doon. Yung kay Agara yan, no? Kay Agara. Si Angara. Pero, nung 4 na to hinawakan ni Sara yon, wala namang binubulgar Yung na ganun. go-student din, naayos din ni Angara yun eh. Oh, yung go-student. Yung go-student Oh. din. Ngayon, sa akin, si Bonoan, hanggat nandyan sa DPWH yan, may mga maituturo kung sino may kasalanan, pero habang may tinuturo siya, yung sarili niya, Nililigtas niya. napoproteksyonan niya. Nililigtas niya. At ito, speaking of political will, for example, nung 2020, inamin ni Digong na maraming ghost project under him. O, inamin niya na pala yun. Oo nga pala. Inamin Oo. niya yun. Inamin niya na pala. yan. Sabi niya, maraming sa DPWH may ghost project, blah, 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 blah. So speaking of political will, bakit hindi pa in-address noon? Correct. Bakit inintay pa na magpalit ng administrasyon bago nagkaroon ng Tsaka, atensyon? nabasa ko yung article na yan eh. Sabi ni Digong, mayroon talaga nangyayaring corruption sa DPWH. Yun nga lang, hindi daw kasabot si Mark Villar kasi yung dahilan ni Digong, Malayo. mayaman na yan eh. Hindi nga, nabasa ko yung article na yun. Mayaman na si Mark Villar, hindi na magnanakaw yan. Pero alam nyo, wala sanang pagtatalo-talo na ganito eh. Wala sanang pagtatalo-talo. Kung nagawa lang yung 13,917 Yun na nga. na flood control ni Digong, kung nagawa yon, wala tayong pagtatalo-talo eh. Isa yan sa Tatanong ano tayo. Isa yan sa tanong talaga eh. Oo. Kamusta yung mga flood control? Well, nagsabi naman si Baste na at saka ni si Pulong na tingnan daw yung mga project ng tatay niya. So, ang tingin ko Saan kailangan ang kailangan gawin dito, siguro may listahan ba? May documented, Umamin na nga may corruption eh. Ano pa bang may mga dokumento ba doon, mga files na nandun mismo sunod-sunod yung mga flood control projects? 13,900. Oh, yun yung 13,000 kasi sobrang Nasa NEP dami yan, nun. di ba? Nasa NEP? Nasa NEP yun, nasa NEP. Kailangan Yan eh. matingnan yun, pwedeng makita yun at bisitahin lahat kung mayroon. Kasi naging top 1 na yung St. Gerard ng mga Diskaya. Oo, panahon ni Digong yun. Di ba? Top 1 ni former President Rodrigo Duterte yun na Teka, contractor. itatama ko. Namali ako. 13,917. Yeah, Kulang ako ng 5. Kulang baka mamaya hanapin sa atin. Grabe yun, no? 13,917 flood control project sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ngayon, ang Grabe. tanong, sa daming yon, sana, wala tayong dinadanas na baha ngayon. Siguro kung mayroon man dinadanas, hindi yung malala na ganito na halos ginagawa ng parang pag bumaha, nakastuck talaga yung tubig. Stuck talaga. Ang tagal bumaba. So kung napagawa, well, itong sistemang to, masasabi ko lang dyan, may own opinion since siguro naman di naman tayo bulag. Simula pa noon, mga presidente na dumaan, nangyayari na, sistema na itong mga ghost projects. Kasi sabi nga nila, may narinig ako dati, mga politiko, kapag ka masipag ka, maghanap ng proyekto, may pera ka. Yun pala Totoo yun. yun. Yung mga Totoo yun. kickback pala yan ang tinatawag. So, matagal na nakalakaran, maraming presidente na ang dumaan, pero isa lang yung may bayag. At saka mga partner, isipin nyo Pwede ba yun? Pwede ba yan? Yung Parang hindi yata. Hindi. Disclaimer naman eh. Hindi, kasi kumbaga nakakagigil lang eh. Sa hinaba-habang ng panahon, ngayon lamang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may nagsalita. Kasi, Correct. kasi guys kung tutuusin,
kasiraan to ni PBBM Kasiraan ng kanyang administrasyon. Kasi sasabihin ng iba, grabe naman, kurap palit ng mga opisyal na ni PBBM. Bakit niya in-appoint yung mga ganito-ganito? Pero wala siyang pakialam Yun yung tinatawag na political will na kahit tamaan yung administrasyon mo, wala kang pakialam. Ang importante, nabuksan na to kasi mahaba na itong panahon na kalakaran sa gobyerno. At kawawa, hindi lang bilyon, trilyon na ang pinag-uusapan dito kasi mahabang panahon na itong pinaglululoko tayo sa mga project. Kaya pala nung nauna na sinabi ni Pangulo na kahit ikaw ay kaalyado ko, kakampi ko, kung ikaw naman pasaway, magnanakaw, ay ayaw ko sa'yo. Sabing ganun baka eto na yung ibig sabihin nung gusto niyang ipahiwatig doon. Mukhang may mga masisibak talaga kahit kakampi. Ngayon nga, may inumpisan na itong si Gerard Pakanan. Sinibak? Sino si Gerard Pacano? Isang ng DPWH. Sa Mimaropa. Naku, patay. Sinibak na. Kasi yung governor doon, yun yung nagsiwalat nakaraan lamang na grabe yung mga flood control. Yun yung yung mga bakal na parang Teka, alambre lang. Parang may alam ako diyan. Oo. Parang ganito 'yan ito daw gobernador na nag-expose, tama no? Correct. Merong minahan daw ito na siyang nakakasalanta naman doon sa flood control. So ngayon, sila ngayon nag-aaway-away. Nagbabanggaan. Bakit? Oo, kasi nga daw sa mga hangarin sa future, baka tatakbong ganito yung isa o yung isa naman. Pero ang balita naman, kasi pangit naman kung buong DPWH babanatan natin at sisirain na lang, masama na lang paningin natin sa kanila. Siguro naman may mga matitino pa rin. 'Di ba? Hindi naman natin nilalahat, pero hindi rin natin Pero binabawasan. kasi kung makikita naman natin, may mga tulay naman na maayos yung Yan. paggawa. May mga makakapal naman na makakalsadang nakagawa. So, meron talagang mga loko-loko. Tsaka naniniwala din ako na hindi naman magagawa ng mga district engineer yan ng sila lang May conspirator yan Ayun ang pinaka-importante dito na malaman natin malamang. Legislative, posible sa legislative meron din. May sinasabi si Chris kanina. Boss Chris, ano sasabi mo? Tama naman sinabi ni Boss Mike na hindi naman lahat talaga taga DPWH sisihin at tignan natin ang masama at may mga ginagawang korupsyon. Hindi naman lahat yan, may iba rin matitino naman talaga din. Tsaka Kaso may malaki tayong problema, mga sir. Alin? Ano yun? Hindi natin alam kung sino yung matino at sa hindi Yun ang mahirap doon, hindi natin sila kilala. Kaya nga nagdududa yung taong bayan sa lahat. Kasi sa buhatan sabi pa nga ni Senator Lacson, may sindikato sa loob. Merong senador. Yun nga. Alam nyo, believe nga ako sa isang media ngayon May media talaga na tumututok dito ngayon na laging naglalabas. May 3 senador na laging ini-expose. Sino ba yan? Si Radyo Pilipinas ba yan, Brad? Baka si Radyo Baka kilala ni Jake. Kilala ni Jake yan. Shoutout sa Radyo Pilipinas. Hindi ko nasasabihin, pero ini-expose talaga. Kasi ito, hindi lamang talaga. Yung una, sising-sisi tayo sa mga contractor. Well, dapat din talaga sisihin sila. Kasi isa sila sa humulma kung papaano nakulimbat yung pera. Conspirator yan. Pero hindi yan mabubuo ng sila lang. May mga bagman dyan. Right. Andyan yung may mga congressman. May mga senador. Senador. May legislative talaga. Eto Meron nga yan. masakit mga boss Biruin mo yung suspect, yun yung mag-iimbestiga ng kaso. Tama. Saan ka nakakita naman ng ganun? Biruin mo, Grabe, ano? di ba? Suspect ka Tapos ikaw nag-iimbestiga. Abi, sana naman delikadesa. Galit na galit si Marcoleta dyan kay napanood mo ba yung Jake, yung kay Kiko Pangilinan? Oo. Di ba sabi ni Kiko Pangilinan, dapat magkaroon tayo ng hiwalay na Correct. komisyon. Independent body. Independent body. Ang sabi naman ni Marcoleta, nakaka-insulto daw yung ginawa niya. Bakit? Kaya nga hiwalay naman yun, di ba? Bakit ba nag-iimbestiga yung senador? In aid of legislation lang naman, di ba? In aid of legislation. Oh. Correct. Wala naman sila prosecutorial powers At saka mga partner, parang ang nangyayari, balikan natin yung sa issue ng DPWH na hindi lahat gumagawa ng anomalya, hindi lahat masama. Dahil kung tutuusin talaga, ang may mga problema din dyan, hindi lang yung DPWH kung hindi yung mga contractor na kumukontrato ng proyekto. Kasi sila yung nag-i-implement nung proyekto sa
sa field kapag ka nakakakuha sila. Meron naman akong info dyan. Ganito kasi yan. Ikaw ba, dahil lang mga tola, ikaw ba naman, Sir Jake, pakitaan ng milyon-milyon pera, hindi mag-star yung mata mo. No? O nga naman. Pero kasi ganito yun. Kadalasan, yung mga kontraktor nagagamit yung kanilang mga lisensya. So halimbawa, bato-bato sa langit, wag ang tamaan sana ay wag magalit ano. May mga kongresista na dahil sila yung naghanap ng pondo para sa isang proyekto. Dahil yan aabot ng ganito na yung kontraktor na ganito lang ang merong lisensya para makakuha at pwedeng sumali sa bidding. Kinakausap na ng mga congressman yan. Tapos, syempre yung tulad nila Diskaya, karamihan naman dun, hindi naman kanilang talagang proyekto Ginamit lang din yung lisensya nila Tapos humingi na lang ng royalty. Oh. So kung napakaraming kongresista, napakaraming mga mayors, napakaraming governors, 'di ba? Hindi, pati senador. Pati senador, ayan na nga. oh. Lahat na nga 'Di ba? Lahat sila. Ngayon kung hihiram ng lisensya, gagamit ng dummy, bagman, doon na kukuha Dahil maraming mga politiko na nanghihinayang din na yung dapat kitain ng kontraktor, gusto pa nilang kunin sa madaling salita. Kaya pala tuwing eleksyon, palagi may ginagawa. Yan! Alam mo naman, maiwasan naman talaga Ang magandang example korupsyon dyan. ng DPWH at mga kontraktor. Kapag walang nakipagkuntsaba, na inaalok ka pa lang, i-report mo na, sumbong mo na. Katulad nung ginawa ni Congressman Libiste. Inalok siya nung ginawa, pina-entrapment niya. O di tapos. Tama. Ang magandang example Alam mo yung nangyari yung kay Congressman Libiste, ano yun, malaki na itulong nun. May mga matatakot na ngayon ng mga engineer na makipag-negotiate sa mga mambabatas na kasi po pwede sila ipa-entrapment Tama. po pwedeng makatulong yun. Wag nga lang wag nga lang mag-i-star yung mata mo pag nakakita ka ng isang maletang maraming pera. Hindi, kwento ko lang. Bago tayo mag-break, okay lang sa kwento. Sige. Kwento ko lang. Kasi baka Coach, horror coach baka mag-change topic tayo after itong break Magandang pinakamagandang example na nakita ko, yung nangyari kay Joel Villanueva. Kasi ganito. Yan. Gusto ko yan! Yung kay Joel Villanueva. Si Mayor nakipag-usap kay District Engineer. Sabi ni Mayor, gusto ko magpagawa ng ganito. Sabi ni Mayor. Sabi ni District Engineer, si Alcantara, sabi niya, ma'am, wala tayong budget dyan. Sabi ni Mayor, bahala na si Dico. Dico pala, apparently, in Bulaqueño is kuya. Ang kuya, si Senator. So, eto daw si Senator, tawag ng tawag kay Alcantara. May budget. Ano pa ba? Kailangan pa ba natin ng budget? Kailangan pa ba? Magkano pang kailangan mo? Yun yung sinasabi nating collusion. Yun! Simula sa LGU, hanggang kontraktor, hanggang senador, hanggang sa sino pa? Si district engineer. Hanggang kay kapitan. Hanggang kay COA. Kasi si COA, binabayaran para hindi mag-inspect. Yun. So, yun yung problema sa flood control. Sindikato talaga. So ang matitira na lang, kaunti na lang doon sa pagpapagawa. Wala Kasi na. pinaghati-hatian na So ang resulta, substandard. Correct. Kulang na lang, i-casting nila Kung hindi substandard, wala talagang ipapagawa. Okay. Kaya yung iba, ginuguni-guni na nila break na tayo. Magbabalik! Mainit masyado. Our beloved Boss Mike.